Julie, niloko ako ng boyfriend ko. Ano? Siraulo talaga yung mokong na yan. Inamin niya sa akin na buntis niya ang katrabaho niya. Anong gagawin ko? Mahal ko siya. Nasaan siya? Malilintigan talaga sa akin yan eh. Ang kapal naman na mukha niyang ipagpalit ka. Dalian mo, pupuntahan natin. Julie, huminahon ka. Ang mabuti pa, uminom na lang tayo. Wala na rin naman ako magagawa kasi buntis na yung babae. Mabilis na hinila ni Jillian si Julie papunta sa bagong bukas na bar sa kanilang barangay. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumama na lang dito. Sa katunayan niyan, hindi na bago sa kanila ang mga ganitong senaryo. Dahil mula nang ipinanganak sila, parang magkarugtong na ang kanilang pusod. Hindi mapaghiwalay at laging nakabuntot sa isa't isa. Kuya, isang bote pa nga ng beer. Tama na yan, uuwi pa tayo. Hay nako, manahimik ka nga dyan, Julie. Hindi mo alam ang nararamdaman ko kasi hindi ka pa naman nagkaka-boyfriend. Wala sa plano ko yan. Nakafocus pa ako sa trabaho. Alam mo namang kailangan ko magpadala ng pera kila nanay eh. Hay nako, ang sabihin mo walang nagkakagusto sa'yo. Magpapayat ka na kasi. Para ka ng si Winnie the Pooh sa laki ng tiyan mo tapos naka-crop top ka pa. Ikaw talaga pinansin mo na naman ng taba ko. Alam mo namang may sakit ako kaya nahihirapan ako magpapayat. Hindi yun ganon. Puro ka rin kasi trabaho kaya wala kang oras sa pag-exercise. Hindi ka naman mapopromote dyan. Sanay na si Julie sa mga pasaring ng kanyang kaibigan. Masakit man ang mga sinasabi nito, wala rin siyang magawa kundi ang mga tuwiran o manahimik na lang. Kung ibabalik niya ang panlalait na natatanggap niya kay Jillian, wala siyang maipipintas. Maganda ang kanyang kaibigan. Sexy, talented at magaling makisama. Kaya maraming tao ang nawiwili rito. Samantalang si Julie naman, kabaliktaran nito. Mahiyain, may katabaan, matalino nga ngunit wala namang gaanong maipagmamalaking talento. Ilang sandali pa, nagulat sila dahil may lalaking lumapit sa kanila at hiningi ang number ni Julie. Hey boy, yung akin ba hindi mo hihingin? Sorry miss, interesado ako sa kasama mo eh. Can I join you here? Sige, pero saglit lang Magsi-CR muna ako. Psst, Pogi, anong nagustuhan mo sa kaibigan ko? Kita mo naman na parang puputok ng kanyang pantalon, oh. Hindi ko rin alam pero nagagandahan ako sa kanya. Ha? Malinaw ba ang mata mo? Sa bagay, medyo madilim dito. Pairam ng phone mo. Ha? Bakit? Isisave ko rin ang number ko. Just in case na luminaw ang mata mo kinabukasan. Tumawa si Jillian ng mainhin at mapang-akit. Hinawakan niya rin sa hita ang lalaki ngunit mabilis itong umiwas kaya nakaramdam siya ng inis. Ibinagsak niya ang bote sa mesa ng pagalit. Wow, ayaw mo talaga sa akin? Gusto mo talaga sa kaibigan ko? Dati yung pokpok. Alam mo ba, nakipagrelasyon yun sa matanda para lang makapasok sa trabaho dito sa Manila. Kaibigan ka ba talaga niya? Bakit parang sinisiraan mo siya kapag wala siya sa harap mo? Che, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw rin, baka mamaya mahawaan ka pa niya ng sakit niya. Umalis ang lalaki at bumalik sa mga kaibigan nitong nagtatawanan. Samantalang nagtataka naman si Julie sa masamang titig at mataray na pag-irap sa kanya ni Jillian. Ilang sandali pa, napansin niya na wala na rin sa tamang wisyo ang kanyang kaibigan, kaya isinakay niya na ito sa taxi pauwi ng apartment nito. Kinabukasan ay nagkausap muli silang magkaibigan. Julie, nag-text na ba sa'yo yung lalaki sa bar? Mukhang type ka pero hindi natin alam kung hanggang kailan kanya magugustuhan. Oo, masyadong ang makulit kaya hinahayaan ko na lang. Wow, pakipot ka pa. Alam ko namang gusto mo rin ng idea na may nagkakagusto sa'yo. Alam mo, Jillian, asikasuhin mo na lang yung mga requirements mo para makuha ka na sa trabaho. Oo na, gagawin ko na. Basta best friend, ikaw na bahala sa akin Close naman kayo ng manager mo eh. Kaya sabihin mo na i-hire agad ako. Alam mo naman, 3 months na akong walang trabaho. Kaya gawin mo ang lahat para matanggap ako
Oo na, ako nang bahala. Hindi mahirap para kay Julie na ipasok ang kaibigan sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan dahil naging maganda ang reputasyon niya rito. Nakilala siya bilang napakahusay sa paggawa ng bagong produkto at pagresolba ng mga problema ng kanilang department. Jillian, so ano? Magkababata kayo ng aming soon-to-be manager? Oo, at marami kayong hindi alam tungkol sa kanya. Katulad ng ano? Masyado kasing tahimik si Ma'am Julie, kaya wala kami masyadong alam. Tahimik pero nasa loob ang kulo. Secret lang natin to ha, pero nung college kami, ipinagpalit niyang sarili niyang katawan para lang ipasa siya ng prof namin. Kaya simula nun, wala nang nagtangkang manligaw sa kanya. Siguro, dala na rin yun ng pandidiri. Totoo ba yan? Baka kaya type din siya ng manager natin kasi easy to get yang si Julie. Siguro nga naikama na ni Sir yan kaya siyang palaging pinapaboran. Ngayon, naiintindihan ko na rin kung bakit ilag siya sa mga taong ka-level niya. Mas gusto niya pala yung may matataas na posisyon sa kumpanya. Di hamak na mas magaling ka rin kay Julie, Jillian. Tignan mo ang report mo, isang gabi mo lang tinapos. Kung mas nauna ka lang kay Julie, nako, baka ikaw ang magiging manager namin dito. Lumapad ang ngiti ni Jillian nang marinig ang lalaki't babaeng katrabaho nila. Lalo na sa mga reaksyon nito sa gawa-gawang kwento niya na nakapagbigay sa kanya ng mas matinding emosyon upang lalong siraan ang kaibigan. Nagagawa niya yon sa kabila ng si Julie ang nasa likod ng magagandang presentation ni Jillian. Sinasalo nito ang lahat ng gawaing ibinibigay sa kanya na hindi nito mapanindigan. Sir, ano pong nagustuhan niyo kay Julie? Marami po kasing mga empleyado na kinu-question ang pagpili mo sa susunod na manager. Magaling si Julie. Malaki na rin ang naiambag niya sa department natin. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Nagtataka lang ako kasi nung hindi pa po siya nagtatrabaho rito, palagi ko po siyang tinutulungan sa mga report at project proposals niya. Totoo ba yan? Hangang-hanga pa naman ako sa kanya kasi sabi ko napakatalinong bata. Opo sir, at saka nung college po kami, naku, muntik na yung ma-kick out dahil kinopya ba naman yung thesis ng kaklase namin? Ha? I'm so disappointed. Hayaan mo at gagawa ko ng panibagong listahan kung sino ang mga candidate para sa posisyong ito. Walang kamalay-malay si Julie na ang inaasahan niyang promotion ay hindi na matutuloy dahil sa paninira ng kanyang kaibigan. Marami rin siyang katrabahong naging ilag sa kanya, ngunit hindi naman niya alam ang dahilan nito. Ma'am Julie, may nagpapabigay po sa inyo ng bulaklak galing daw po sa boyfriend mo. Salamat Manong Guard. Boyfriend, baka naman binili mo lang yan para sa sarili mo, Julie. Kaloka ka naman, Mars. Alam naman namin dito wala kang boyfriend, no? May nagkakagusto pala sa'yo, Ma'am Julie. Nako, 30 years old na yung mom nyo. Baka desperada na kaya kung sino na lang ang magkagusto sa kanya, papatulan niya na. Kanino ba kasi yan galing? Sa boyfriend ko. Naalala mo ba si Patrick? Boyfriend ko na siya. Magdadalawang buwan na. Pilit nang umiti si Julie bago nagtungo sa office nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot at inis dahil hindi man lang nilugar ng kaibigang si Jillian ang mga biro nito tungkol sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok ang kanilang manager at kinausap si Julie. Julie, gusto sana kitang kausapin tungkol sa promotion. Ano po yun, sir? Na-realize ko kasi na masyado kitang pinapaboran. Kaya hindi ko napansin na hindi pa sapat ang qualifications mo para sa posisyong ito. Pero sir... Pasensya ka na. Nakita ko na may mas deserving pa kaysa sayo. Hindi na hinayaan ng kanilang manager na usisain pa ni Julie ang dahilan kung bakit hindi na siya mapopromote. Masakit ito para kay Julie at wala na siyang magagawa kundi tanggapin na lang ang desisyon nito. Paglabas niya ay sinalubong agad siya ng kaibigan niya sa trabaho na si Emiel. Mars, anong sabi sa'yo ni sir? Hindi ka na mapopromote? Ha? Paano mo nalaman? Kung alam mo lang kung ano mga sinasabi ng BFF mo pag wala ka.
Sinabi niya sa mga katrabaho natin na bayaran ka. Pinagpalit mo raw ang katawan mo para makapasa ka nun sa college. Kaya posible rin daw na ganun ang ginawa mo ngayon. Marami pa siya sinasabi tungkol sa'yo. Pati na rin yung mga project proposals mo noon, idea niya raw. Ha? Nagbibiro ka ba? Best friend ko si Jillian. Kaya hindi niya yun magagawa. Dahil walang katotohanan ng kahit na ano sa mga kwentong yun. Kung ayaw mo maniwala sa akin, Mars, ikaw rin, hindi mo namamalayan. Tinutuklaw ka na pala ng kaibigan mong ahas. Natawa na lang si Julie sa mga narinig niya at mas piniling magtiwala kay Jillian. Kilala niya ang kanyang kaibigan. May pagkaprangka at minsan ay hindi maganda ang mga biro. Ngunit sigurado siyang hindi siya kayang siraan ito. Kinabukasan, pumunta siya sa desk ng kaibigan upang palihim na ilagay ang pinagpuyatang report niya kagabi. Pinagawa kasi sa kanya ito ni Jillian dahil sinabing masama ang pakiramdam nito. Totoo ba talaga na madaling ikama si Julie? Grabe no, tahimik sa personal pero halimaw pala sa kama. Kahit ako, sir, hindi ako makapaniwalang kayang gawin yun ng kaibigan ko. Buti nga may pumapatol, sir. Nakakayang sikmurain ang itsura ni Julie. Bukod sa ubod ng taba, may itim rin ang singit at kilikili. Pero kahit na, kapag talaga binigay mo ng libre ang sarili mo sa lalaki, no, walang tatanggi dyan. Sa bagay, nakakalungkot lang na naging ganun siya. At alam nyo ba, hindi na niyan sinusuportahan ng kanyang pamilya sa province. Kahit yung tatay niya ay may malubhang sakit. Pambira, walang kwentang anak ang mga ganyan. Walang utang na loob, matapos siyang suportahan at alagaan ng mga magulang niya. Totoo, sir. Kaya nga kahit paano, pinapadalang ko yung mga magulang niya. Awang-awa na rin kasi ko. Hindi alam ng mga ito na habang nagkukwentuhan sila, nasa likod lang ng pinto si Julie. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Ang inaakala niyang matalik na kaibigan, siya pala ang sumisira sa reputasyong kanyang binuo ng 1 dekada sa loob ng kumpanya. Nang marinig niya ang papalapit na paglakad nito sa loob, mabilis siyang nagtago sa kabilang cubicle. Nanlulumo man, mas pinili niyang pakinggan pa rin ang lahat. Yung boyfriend niya nga ngayon, sa akin talaga may gusto. Pero inahas niya lang, kaya wala na akong nagawa, kundi magparaya na lang. Ay, ahas talaga yung kaibigan mo. Hindi kita masisisi kung tatraidorin mo siya kasi kahit ako gaganti ako dun, no? Nako, kahit na ganoon, hindi ko siya kayang kumprontahin tungkol doon. Kaya naman, hinayaan ko na lang. Wala mabait ka kaya palagi kang naaabuso. Uy, teka, ito na ba yung sinabi kong report sa'yo? Oo. Sumakit na ang ulo ko dyan Kasi naman 2 report ang ginawa ko kagabi. The best ka talaga, Jillian. Hayaan mo, ililibre na lang kita sa Starbucks pag sahod natin. Alam niyo ba, hindi na pala mapopromote si Julie. Os? Baka kasi dahil hindi siya pumayag na ibenta ang katawan niya dahil may boyfriend na nga siya. Natatakot yata na mahuli. Nagtawa na ng mga ito. Saka pa kunwaring sumusuka si Jillian para ipakitang nandidiri siya sa kaibigan. Hindi na kinaya ni Julie ang pambabasto sa kanya, kaya mabilis siyang nagtungo sa office. Nasasaktan siya sa lahat ng peking kwento nito dahil wala siyang ibang ginawa kay Jillian kundi ang suportahan at siguraduhin na palagi itong may kasama tuwing makakaranas ng matinding problema. Isang araw, pag-uwi niya sa inuupahang apartment. Patrick, mahal, pabukas naman. Bukas yata yung pinto, Ining. Nandyan din ang kaibigan mo salamat po, Manang. Sinubukang pihitin ni Julie ang pinto at bukas nga ito. Kaya agad din siyang pumasok sa loob ng apartment. Nagtataka naman siyang umupo habang hinuhubad ang kanyang sapatos dahil sa mga nagkalat na gamit sa sahig. Nakarinig din siya ng mga mahihinang impit ng isang babae sa loob ng kanyang kwarto. At dito tumambad ang kanyang kaibigan at kasintahan na naghahalikan sa sulok ng silid. Walang hiya kayo, mga baboy!
Mahal, Sumulpot ka na naman. Pagkakataon ko na sana to eh. Buisit ka talagang babae ka. Humanda ka sa akin. ang lalaki kanina nakasandal sa pader, biglang bumagsak sa sahig, kasabay ng malalakas na paghilik dahil sa sobrang kalasingan nito. Nagdilim naman ang mga mata ni Jillian. Siya pa ang galit na sumugod kay Julie. Sinapok ito ng ubod ng lakas. Hinablot niya rin ang buhok ng kaibigan at walang awang hinila pababa saka pinagsasampal. Gumanti naman si Julie ng sampal at kalmot, kaya agad din siyang nakawala. Ang kapal na mukha mo. Pagkatapos kitang tulungan sa lahat, ganito lang ang igaganti mo sa akin. At ikaw pa ang galit. Manahimik ka dyan, tababoy ka. Wala kang tinulong sa akin. Lahat ng sayo dapat sa akin. Si Patrick, yung work mo, lahat ng mamahaling gamit na meron ka, dapat sa akin. Naririnig mo ba ang sarili mo? Lahat ng meron ako dahil yun sa paghihirap ko, sa pagtitipid ko, sa pagtsatsaga ko. Kaya anong karapatan mong angkinin lahat? Nanahimik ako, Jillian. Lahat ng paninira mo sa akin, pati na rin pagsabutahe mo sa promotion ko, pinalampas ko. Hindi mo naman deserve ang lahat ng yun eh. At sisiguraduhin ko na wala sa iyong mapupunta kahit alin sa mga yon. Sa akin na rin si Patrick. Hindi ka pwedeng maging masaya sa buhay mo. Matapos ang insidenteng yon, nawalan na ng ganang pumasok sa trabaho si Julie. Hindi rin siya kumakain o lumalabas man lang ng apartment. Malinaw na rin para sa kanya na niloko siya ng kanyang kasintahan, kaya hindi niya na ito magawang harapin. Matapos ang ilang linggo, napagpasyahan niya na rin pumasok sa trabaho. At bumungad naman sa kanya ang kanyang kaibigang si Emiel. Mars, 2 linggo ka ring nawala ah. Naku, nung nawala ka rito, ang daming kwento tungkol sa'yo. Pumasok si Jillian na puno ng pasa at sugat. Ang sabi niya, binugbog mo raw. Kaya umanda ka dahil baka kausapin ka ni boss. Ay, pumasok na pala ang ahas at basagulerong Ma'am Julie natin. Real quick, from promotion to demotion si Julie. Julie, halika sa office ko. Kailangan natin mag-usap. Kung balak niyo po akong paalisin sa kumpanya, hindi na po kailangan. Ito na po ang resignation letter ko. Salamat. Nagulat ang mga katrabaho niya at sabay-sabay na nagbulungan. Samantalang si Jillian naman, malapad na ngumiti sa gitna ng kumpol ng mga empleyado. Taas noong naglakad si Julie bitbit ang ilan niyang mga gamit. Medyo malaki ang kanyang naipon sa pagtatrabaho, kaya kahit 1 taon siyang magpahinga, hindi siya magiging pabigat sa kanyang pamilya. Nakapagsabi na siya sa landlord niya na uuwi na siya ng probinsya, kaya naging mabilis din ang pag-asikaso niya bago umalis. Manong, 10 biyahe to. Wala po kasing karato lang nakalagay sa labas. Sa Kapalongga, iha. Saan ka bababa? Dumadaan din kasi kami sa Bagong Silang. Sa Kapalongga rin po ang baba ko, Manong. Sige iha. Doon ka na lang umupo sa kanan, malapit sa bintana. Yung iba kasi naka-reserve na. Sige po, Manong. Maraming salamat po. Dumiretso si Julie sa upuang itinuro ng konduktor. Ilang sandali pa, umandar na ang pampasaherong bus. Sa labas, nasisinaga ng araw ang mga kalsadang dinaraanan nila. Ang mga maliliit na sasakyang nagmamadaling dumaan at ang mga taong tila abala sa kanika nilang mundo. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin sa labas ng bintana, unti-unting bumalik sa isip ni Julie ang mga alaala ng sakit na pilit niyang inaalis sa isipan. Doon, sa gitna ng pag-ugoy ng biyahe, hindi niya na napigilang mapaluha. Iha, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Wala po, Lola. Sigurado ka ba, Iha? Sobrang mugto ang mga mata mo. Ano palang pangalan mo? Julie po. Ayos lang po talaga ako, Lola. May iniisip lang po ako. Ay, ganun ba? Ay, nako. Hindi man tayo magkakilala, Iha. Sana'y maging maayos ka.
Kung ano man ang pinagdadaanan mo, tandaan mong lilipas din yan. At kung may nanakit man sa'yo, hayaan mo. Ang karma na ang bahala. Ipagdarasal kita. Nang marinig yun, lalo pang napaluha si Julie at bigla niyang niyakap ang matanda, na agad ding yumakap sa kanya. Kahit hindi sila magkakilala, pakiramdam ni Julie na iintindihan siya nito. Doon niya nailabas ang sakit at kwento ng mga nangyari. Buong biyahe, mahina ang pag-iyak at pagkukwento niya. Pagsapit sa destinasyon, medyo kumalma na rin siya. Sayang, ang ikli lang ng oras ng pagsasama natin, Iha. Kaya nga po saan po pala kayo rito sa Kapalongga, Lola? Sa Kalabaka ako. Medyo malayo po pala sa lugar ko. Poblasyon po kasi ako. Oo nga, sana'y magkita pa tayo. Pumupunta ako minsan sa Kapitolyo. Dumadaan ako sa poblasyon. Ganun po ba? Maraming salamat po sa magagandang salita, Lola. Medyo gumaan po ang pakiramdam ko dahil sa inyo. Nako, walang anuman. Gusto mo ba tulungan kita para maparusahan niyang kaibigan mo? Paano po? Tawagan mo ang numerong ito. Tinanggap ni Julie ang papel na inabot ng matanda at tinignan ang numerong nakasulat doon. Pulang tinta ang ginamit, matingkad, parang dugo. Nang akmang magpapasalamat sana siya, napansin niyang malayo na ito at nakasakay na ng tricycle. Kumaway pa ang matanda bago tuluyang umalis. Ipinagkibit-balikat na lang yun ni Julie at tinago ang papel sa bag. Balak niyang tawagan ang number na yon pag-uwi. Medyo nalungkot pa siya dahil hindi man lang niya naitanong ang pangalan ng matanda. Oh, Julie, ba't bigla ang pag-uwi mo? Hindi ka man lang nagsabi. Papunta kami sa bahay ng lolo mo ngayong gabi. Nag-day off po ako ngayon na Ilang araw din kaya naisipan ko pong umuwi. Hindi na po ako nakapagsabi. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Mukha nga. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ka naman ba bugbog sa trabaho? Ayos lang po ako, Nay. Medyo masama lang po talaga ang pakiramdam ko. O siya, sige. Magpahinga ka na muna ron sa kwarto mo. May pagkain dyan sa kusina, ha? Sa ref, may gamot doon. Uminom ka kapag nakakain ka na. Ako susunod na muna sa tatay mo sa bahay ng lolo mo at may mga importante kaming pag-uusapan. Sige po, Nay. Ako na pong bahala dito. Ingat po kayo. Mabilis na pumasok si Julie sa kwarto at bumagsak sa higaan. Kasabay ng buntong hininga na tila pinakawalan ang lahat ng pagod at inis. Ilang sandali siyang natulala at nakatingin sa kawalan. Hanggang sa biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya natinignan kung sino ang tumatawag. Sa sobrang pagod, agad niya itong sinagot. Mahal, nasan ka? Ba't wala ka rito sa apartment? Ang kapal naman ng mukha mong tumawag pa. Ano, hindi ka man lang ba nagsisisi sa ginawa mo? Huminahon ka, mahal. Pakiusap, hayaan mo ako makapagpaliwanag. Ha? Nasisiraan ka na ba ng pait, Patrick? Para saan pa? Matapos mo akong pagtaksilan, aasta kang parang walang nangyari. At tatawag ka sa akin na parang wala kang ginawang masama. Pakinggan mo muna ako, Julie, kahit 1 minuto lang. Pakinggan ng ano? Ng kasinungalingan mo? Umalis na nga ako dyan para wala ng gulo. Hindi pa ba sapat ang pag-alis ko para maisip mo na wala na tayo? Oo, nakikipaghiwalay na ako sa'yo, Patrick. Kasalanan lahat to ni Jillian, Julie. Siniraan ka niya sa akin. Sabi niya, may lihim kayong relasyon ng dati mong manager para ma-promote ka. Tapos nilasing niya ako at biglang hinalikan. Natigilan si Julie nang marinig yun, na para bang may pumindot sa matagal niya ng itinatagong galit. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang bawat salita ng nobyo. At dahan-dahang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang pinatay ang tawag bago kinuha ang papel na may nakasulat na numero.
ang ibinigay sa kanya ng matandang babae. Hello? Sino to? Saan mo nakuha ang number ko? Dun po sa matandang nakasabay ko sa bus kanina. Bakit niya binigay ang number ko sa'yo, iha? Alam mo bang bawal yon? Hindi mo alam ang pinapasok mo. Pasensya na po. Sabi po kasi sa akin nung matanda, tumawag daw po ako sa number na to kung gusto kong humingi ng tulong para maparusahan ang kaibigan ko. Kulam ang tinutukoy niyang tulong na ito, iha. Kulam? Nagulat si Julie sa narinig. Ngayon niya lang nalaman na totoo pala ang kulam. Napalunok siya at halatang nag-aalangan, ngunit nanaig ang galit. Sa huli, pinili niyang ipakulam ang kaibigan. Umaasang sa ganung paraan, makakabawi siya sa sakit na naramdaman. Gusto ko pong ipakulam ang kaibigan ko. O sige, gagawin ko ng walang kapalit dahil ang nanay ko mismo ang nagbigay ng numerong to sa'yo. Ibig sabihin malala ang naging lagay mo. Ano bang pangalan mo, iha, at ang pangalan ng ipapakulam mo? Ang pangalan ko po, Julie. At yung ipapakulam ko po, yung plastic kong best friend, si Jillian po. Yun po ang pangalan niya. Ana ang pangalan ko, iha, at gagamitan natin ng matinding kulam ang kaibigan mo. At sinasabi ko sa iyo, walang awa ang kulam na ito, na hindi basta nawawala kung hindi magsisisi at magbabago ang ipakukulam mo. Wala na po akong pakialam kung walang awa ang kulam na yan. Dahil ganun din naman pong ginawa sa akin ng best friend ko. Talagang desidido ka na. Kung ganun sabihin mo lahat sa akin ang ginawa sa inang kaibigan mo. Nang sa ganun maging refleksyon yon ng mararanasan niya. Kailangan mo ring punitin ng isang larawan na magkasama kayong dalawa habang ginagawa ko ang pangungulam. Sinunod ni Julie ang utos ni Aling Ana. Ibinuhos niya sa mangkukulam ang lahat ng hinanakit. Ang lahat ng pagtataksil, pagpapanggap at mga gabing halos masiraan siya sa pag-iyak. At ang pag-asang unti-unting naglaho. Tahimik lamang ang matanda habang nakikinig. Baka sa mga mata ang awa at pag-unawa. Pagkatapos, kinuha ni Julie ang larawan nilang magkaibigan sa loob ng frame. Tinitigan niyo ng matagal. Sa kamarahang pinunit sa gitna. Kasabay ng pagkapunit ng litrato, tila may bahagi rin ng sarili niya ang tuluyang nadurog. Sa parehong sandali, nagsimulang kumilos ang mangkukulam upang isagawa ang matinding parusa para sa kanyang kaibigang si Jillian. Napunit ko na po, Aling Ana. Mabuti kung ganon. Tapos ko na rin ang pangungulam sa kanya. Talaga po? May epekto na po ba sa kanya ito ngayon? Oo, iha. Hindi pa ganun kalala ngayon. Pero bukas mas lalala pa. At sa mga susunod na araw, lalo siyang mahihirapan. Asahan mo na magsisimula na ang kaparusahan niya. Maraming salamat po, Aling Ana. Tatanawin ko po tong utang na loob. Dahil sa inyo po, mapaparusahan na si Jillian sa mga nagawa niya. At sana, kahit ganun, ito na rin po ang maging dahilan ng pagbabago niya. Tingnan natin. Sige na, iha. Ibababa ko na ang tawag dahil may panibagong kliyente ulit. Sige po, Aling Ana. May galit at lungkot pa rin sa puso ni Julie. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng saya. Dahil alam niyang mapaparusahan na ang kaibigan. Kaya ng gabing yun, nakatulog siya ng mahimbing. Samantalang sa kabilang dako, ang kaibigan niya ay nagpipigil ng iyak habang nilalamo ng matinding pangangati ang kanyang balat. Diyos ko, ano ba nangyayari? Ang kati-kati ng balat ko. Aray ko, ang kati. Bakit nagkakabutlig-butlig ang mga balat ko? Rashes ba to? O allergy? Baka dahil sa kinain ko. Puwisit naman. Baka dahil to sa binigay na pagkain ni Emiel. Kaibigan pa naman yun ng matabang Julie na yun. Nakakainis. Binuksan ni Jillian ang ilaw ng kwarto at humarap sa salamin.
Napaatras siya sa gulat nang makita ang sarili. Puno ng pantal ang kanyang katawan, namumula at nagsusugat-sugat. Nakakadiring pagmasda na para bang unti-unting kinakain ng sariling balat. Ano to? Nakakadiri! Humanda sa akin yung si Emil. Siyang may gawa nito sa akin. Wisit, parehong-pareho talaga sila ni Julie. Nasa loob ang kulo. Kailangan kong tawagan si Patrick. Kailangan kong tulong niya. O kaya naman, ang ilang katrabaho ko na kaibigan ko na rin. Aray ko ang kate! Wisit! Tinawagan ni Jillian si Patrick, ngunit hindi ito sumagot. Lalong sumidhi ang inis sa kanya. Alam niyang iniiwasan na siya ng lalaki. Sino ba naman ang gustong makipag-usap sa taong nilinlang at nilasing mo lang para makuha ang gusto mo? Sa inis at pagiging desperado, sinubukan niyang tawagan ng ilan pa niyang katrabaho. Ngunit gaya ni Patrick, wala ni isang sumagot. Mga buwisit, hindi talaga kayo maaasahang lahat. Pare-pareho lang talaga kayo. Mga maiitim ang budhi. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko kayo kailangan. Bakit ba ako humingi sa inyo ng tulong? Mawawala rin to. Iinom na lang ako ng gamot. Pero humanda kayo sa akin. Ako na ang manager nyo. At pagtatatanggalin ko kayong lahat. Parang nababaliw na si Jillian sa tindi ng galit at inis sa mga nangyayari sa kanya. Muling tumingin siya sa salamin at napaurong sa nakita. Parang natutunaw ang balat niya. Mas tumitindi ang hapdi sa bawat galaw. Agad siyang uminom ng gamot sa allergy. Iniisip na baka may kinain lang siyang hindi hiyang. Ilang minuto pa, tila nawala ang pangangati, kaya pinili niyang matulog. Umaasang paggising niya ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Kinaumagahan, mas lumala pa ang lahat. Nagising siya sa matinding sakit ng tiyan na parang may lumulobo sa loob niya. Dahil doon ay nagsimula na siyang magsuka ng maitim na likido habang ramdam ang matinding pamamaga ng kanyang bibig. At sa sandaling yun, alam niyang may mas malalim na nangyayari sa kanyang katawan. Aray, tulungan niyo po ako. Ang sakit. Hindi na ako makalakad. Diyos ko, maawa kayo sa akin. Anong nangyayari sa katawan ko? Tulungan niyo ako. Anong gagawin ko? Kailangan kong tawagan si Patrick para madala ako sa ospital. O kaya si Emil o si Julie. Bakit ayaw nilang sumagot? Kahit si Mama ayaw ding sumagot sa akin. Si Julie na lang. Julie, please, sagutin mo ako. Nagulat si Julie nang biglang mag-ring ang kanyang phone. Agad niya itong sinagot. Umaasang si Patrick ang nasa kabilang linya. Ngunit halos mahulog ang cellphone sa kamay niya nang marinig ang boses sa kabilang dulo. Mahina at paos na dumadaing. Si Jillian. Tulungan mo ako, Julie. Pakiusap. Hindi ko na kaya. Ang kapal naman ng mukha mong tumawag pa sa akin, Jillian. Tapos manghihingi ka ng tulong? Saan mo kinukuha ang kapal ng mukha mo? Julie, ngayon lang. Kahit ito na ang huli. Kailangan ko ang tulong mo. Ang dami nangyayari sa katawan ko na hindi ko may paliwanag. Mamamatay na yata ako. Bakit hindi ka tumawag sa doktor? Mukha ba akong doktor, ha, Jillian? Wala akong number. Kailangan ko nang makapunta sa ospital, Julie. Kung hindi... Umalingaw-ngaw sa linya ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Jillian sa sahig. Napatigil si Julie. Bigla siyang kinabahan. Baka kung ano na kasi ang nangyari sa kaibigan niya. Kahit may galit pa rin siyang nararamdaman, hindi niya maiwasang maawa. Sa kabila ng lahat, may pinagsamahan pa rin sila. Kaya kahit labag sa loob niya,
Agad niyang tinawagan ang pinakamalapit na ospital sa apartment ni Jillian. Mabilis namang rumisponde ang ospital at agad nagpadala ng ambulansya. Nasaan ako? Nasa ospital ka, miss. Mabuti at gising ka na. Ilang araw ka ring nakatulog. Ano po bang nangyari sa akin? Ang masasabi ko lang ay nagkaroon ka lang ng viral infection. Nagkaroon ng konting pamamaga sa lalamunan mo. At kakaibang allergy sa balat na hindi namin matukoy. Unang beses pa lang ako nakakita ng ganong case. Wala kang malay nang dinala ka rito sa ospital. Mabuti tumawag sa amin yung kaibigan mo para madala ka rito. Dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa'yo. Ganun po ba? Maraming salamat po. O siya, sige. Maiunan muna kita. Babalik ako mamaya para i-check ka ulit. Napabuntong hininga si Jillian nang umalis ang doktor sa silid. Sa katahimikan, unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat ng nagawa niyang kalapastanganan kay Julie. Sa kabila ng sakit na naidulot niya, nagawa pa rin itong magmalasakit. Totoo pa rin ito sa kanya hanggang sa huli. Hindi tulad ni Patrick o ng mga katrabaho niyang bigla na lang naglaho. Si Julie lang ang nanatili. Doon niya naramdaman ang bigat ng kahihiyan at ang mabigat na kirot ng pagsisisi na unti-unting bumabagabag sa dibdib niya. Kinuha niya ang cellphone sa gilid at tinawagang muli ang kaibigan. Hello? Hello, Julie? Oh, kumusta ka na? Maayos na, Julie. Mabuti naman kung ganon. Julie, gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng nagawa kong mali. Sa lahat ng pambabastos at paninira ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin kung bakit nagawa kong lahat ng yun. Siguro, kasi naiinggit ako. Naiinggit ako dahil kaya mong gawin ang mga bagay na hindi ko magawa. Dahil ikaw kahit nasasaktan, tumatayo pa rin. Julie, sorry talaga. Hindi ito ang tamang oras para dyan, Jillian. Magpagaling ka na lang. Pinatay ni Julie ang tawag. Hindi niya kayang pakinggan ang lahat ng yon. Hindi pa siya handang magpatawad. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagyang ginhawang sumilay sa kanyang puso. Masaya siyang marinig na tila nagbabago na ang kanyang kaibigan. Si Jillian naman ay napayuko at may lungkot sa mga mata nang marinig ang pagputol ng linya. Ngunit hindi siya nagalit. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi agad ibinibigay. Pinaglalaanan niyo ng oras. Kaya sa isip niya, nangako siya sa sarili na kapag tuluyan na siyang gumaling, pupuntahan niya si Julie at personal na hihingi ng tawa dito. Matapos silang mag-usap, unti-unti nang bumuti ang pakiramdam niya. Nakalabas na siya ng ospital at nakauwi na sa apartment. Inayos niya ang tinutuluyan at gusto niyang magsimulang muli. Pagkatapos, nagtungo siya sa kumpanya upang magbitiw sa pwesto. Para sa kanya, hindi siya karapat-dapat sa posisyong yon. Nang matapos ang lahat, umuwi siya sa probinsya kung saan sila lumaki ni Julie. Alam niyang naroon ito. At iisa lang ang laman ng isip niya, humingi ng tawad ng harapan at taus-puso. Julie, nandyan ka ba sa loob? Sino yan? Ako to, si Jillian. Oh, anong ginagawa mo rito? Pumasok ka. Pumunta ako para personal na humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng nagawa kong mali, Bes. Sa lahat ng sakit na binigay ko. Sobrang sorry. Alam kong hindi mo ako agad mapapatawad. At ayos lang. Ang mahalaga na sabi ko sa wakas ang totoo. Hindi pa rin okay ang lahat sa akin, Jillian. Pero sa nakikita ko ngayon sa'yo, masaya ako. Kasi nagbago ka na. Ikaw na yung batang Jillian na nakilala ko. Salamat dahil humingi ka ng tawad. Pero sorry dahil hindi pa talaga ako okay para patawarin ka.
Pwede naman tayong mag-usap, pero hindi na nga lang katulad ng dati. Okay lang, maghihintay ako hanggang sa tuluyan mo na akong mapatawad. Hindi man maibabalik ang pinagsamahan natin. Ayos lang. Ang mahalaga, magkaayos tayo kahit may distansya na. Matapos yun, marami nang nagbago sa pagkakaibigan nilang dalawa. Unti-unti ring napatawad ni Julie si Jillian. Hindi man naibalik ang dating samahan nila. Ang mahalaga, may natuto at humingi ng tawad. At mayroong nagpatawad. Wakas!